Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 2. So let's get started. The following list are topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, connecting to MySQL Database Server. Number 2 is closing the MySQL Database Server connection. Before we start the demonstration, we will just going to have a very short theoretical part para gets ninyo anong ibig sabihin pag kino-connect natin at saka pag kino-close natin yung connection sa MySQL server. In order to store or access data inside a MySQL database, you first need to connect to MySQL database server. PHP offers two different ways to connect to MySQL server. So, bago tayo makapag-store o makapag-save ng data or makapag-get or makapag-access ng data doon sa ating MySQL database mula doon sa ating PHP, kailangan ang unang step is i-connect natin ang MySQL database server papunta kay PHP. Sir, bakit natin kailangan i-connect ang PHP sa MySQL? For the simplest reason, hindi naman sila parehas. Ang PHP ay programming language at ang MySQL is a database program. So, walang direktang koneksyon ang PHP doon sa MySQL. MySQL is a database, so it's like a storage. While PHP is yung someone na magpaprocess doon sa mga data na nandun. Ngayon, para makakuha ka o makapag-store ka ng data doon sa mismong database na yon, ang pinakaunang step na kailangan mong gawin is mag-create tayo ng link o connection between PHP at kay MySQL. Now, in PHP, meron tayong dalawang way para makapag-connect tayo kay MySQL server. Yung una at yung gagamitin natin, syempre, is yung tinatawag nating MySQLi. O ang ibig sabihin nun is Improved MySQL. And yung isa yung tinatawag nating PDO o yung PHP Data Objects extension. While the PDO extension is more portable and supports more than 12 different databases, MySQLi extension, as the name suggests, supports MySQL database only. So, kapag sinabi nating PDO, ito yung ginagamit ni PHP para makapag-connect sa iba't ibang klase ng database, specifically 12. Imagine, so, pag gumamit ka ng PDO, kahit 12 different types pa ng database po pwede. Kahit mapa-PostgreSQL pa yan, or MariaDB, and so on and so forth, po pwede ang PDO. At ang MySQL extension naman, ang pwede lang niyang gamitin ay, syempre, MySQL. So, MySQLi extension, however, sabi dito, provides an easier way to connect to and execute queries on a MySQL database server. Mas madali daw yung way para makapag-connect tayo at makapag-execute tayo ng query sa isang MySQL database server. Ganito lang yung pinupunto ko kung bakit MySQLi ang gagamitin natin. Yung PDO, ito yung kumbagang jack of all trades, ito yung generic. Kumbaga sa pyesa, ito yung standard o kahit saan pwede mong isalpak. Generic, no? Ngayon, ang MySQLi is something specific for MySQL. So, ibig sabihin, if you have that option, then bakit gagamit tayo ng generic? So, MySQLi ang gagamitin natin dito. Although, both PDO and MySQLi offers an object-oriented API. By the way, remember, sinabi ko sa inyo before na ang PHP is actually object-oriented. Although, hindi ko lang diniscuss sa lesson natin ito, yung mismong object-oriented ng PHP. Abangan ninyo sa ibang tutorial ko, no? Ngayon, ang PDO, it also supports object-oriented just like with MySQLi. Pero, para sa course na to, yung MySQLi na procedural API ang gagamitin natin dahil it is actually relatively easy for beginners, which is, I believe kayo yon, kaya nandito kayo sa lesson natin ito, to understand. Mas madaling aralin ang procedural na MySQLi ng PHP. Okay, here's the tip from our notes. The PHP's MySQLi extension provides both speed and feature benefits over the PDO extension. So,
it could be a better choice for MySQL specific projects. Kagaya din na sinabi ko kanina, no? Bakit MySQL ay yung gagamitin natin? Maliban sa mas madali siya, it provides speed kasi nga dinesign talaga siya para kay MySQL. Ngayon, kung hindi mo balak gumamit ng MySQL para kay PHP, kunwari gagamit ka ng Postgre, then definitely aaralin mo ang PDO. But again, it's not included on our topic. Okay? Malay ninyo, gawan ko rin ng sarili niyang tutorial ang PDO, pero for now, we will just going to stick with MySQLi. Okay? Now, connecting to MySQL database server. In PHP, you can easily do this using yung tinatawag nating function o MySQLi function na MySQLi _connect followed by an open and close parentheses. That's a function, okay? MySQLi _connect, and yun yung function na gagamitin natin para makapag-connect tayo from PHP papunta kay MySQL. All communication between PHP and the MySQL database server takes place through this connection. Here's the basic syntax for connecting the MySQL using MySQLi and PDO extensions. So, halimbawa, gusto mo mag-connect ng PHP to database o MySQL gamit ang MySQLi procedural way, which is ating gagamitin natin, ang magiging syntax niya would be a variable or an object which is link is equal to MySQLi _connect, okay? Open parenthesis, hostname, and then followed by the username, followed by the password, and then lastly, yung pangalan ng database. Mamaya, makikita nyo kung paano gagawin yan. Ito yung syntax, no? 4 na parameter yung isusupply natin kay MySQLi. Si hostname, si username, si password, at saka si database. Next, paano naman kung object-oriented yung ginagawa natin? Halos pares lang, pero gagamit lang tayo ng keyword na new. Alam niyo yan, no? Nung lesson natin ng Java at saka ng C#, when we create objects, we use the reserved word new. So, MySQLi is equals to new MySQLi function, hindi na connect, automatic na yon, and then same, tatanggap siya ng 4 na parameter. Now, kung curious kayo kung ano yung itsura niya sa PDO, ganyan naman ang PDO. Sa PDO, so for example, ang variable or ang object na sasalo would be si PDO is equals to new. By the way, walang procedural si PDO, object-oriented siya agad. PDO function, all caps, open parenthesis, and then kailangan mong i-type yung MySQL kasi kailangan nakaspecify yung database, host is equals to hostname, yung DB name is equals to database. So, iisang buong string yon. Huwag kayong malito. Yung dulo ng double quote ay mula doon sa MySQL hanggang doon sa database and then followed by a username and then a password. So, kung i-compare ninyo, kahit sa anong paraan, mas madali talagang intindihin yung MySQLi. So, pero again, kung hindi naman MySQL yung magiging database ninyo, then wala kang no choice, Kailangan mong aralin yung PDO para makapag-perform ka ng database interactions. Okay? Now, the hostname parameter, explain na natin sila isa-isa. In the above syntax specifies the hostname which is, sa gagawin natin ngayon, that is actually localhost. Bakit, sir, localhost? Ito kasi yung domain o yung local domain name mo. Ngayon, kung gumagamit ka ng Laragon at iniisip mo na kung pwede bang gamitin yung test.test, definitely, I believe po pwede. Kasi that is still a host. Pero to play safe, ang standard na ginagamit para sa hostname, sa parameter na yon is localhost. Gagamitin mo lang naman yung localhost kapag ka nasa iisang server yung database server at saka yung PHP server mo. So, sa mga naging experiences ko, especially online, mapakay GoDaddy, SiteGround, or Bluehost, kahit anong hosting company yan, ginagamit ko lang dyan ay localhost. Kasi definitely, madalas to sa mga ganong klase ng setup, nasa isang lugar lang yung server ng database at saka yung server para kay PHP. Sa case natin, yung Laragon, nasa iisang server lang din naman sila. Hindi naman tayo nag-access mula dun sa ibang lugar. So, if that's the case, then kailangan localhost. Papaano naman kung ang ina-access natin ay nasa ibang
server. Paano example nito? Kunwari, yung mga estudyante ko, alam nila to kapag nagkakaroon kami ng tabulation system, okay? Papapasin ninyo nung nagtatabulate tayo, ang tinatype ninyo dun sa taas ng address bar is yung IP address ko. Tama? Kasi, yun yung nag-a-act as a server. So, kapag yung database ay nasa ibang server, kailangan IP address ng MySQL server yung ilalagay natin dun sa hostname. Pero again, bihirang mangyari yon. Okay? Madalas, nasa iisang server lang sila kaya localhost lang yung ginagamit. Whereas, the username and password parameter specifies the credential to access the MySQL server. So, kung nasa local lang tayo kagaya ng Laragon, ang ilalagay nyo sa username ay root at ang password ay empty. Pero kapag in-upload nyo na yan sa isang hosting server, then definitely, kung ano yung sinet yung username at ano yung sinet yung password, yun yung kailangan yung ilagay doon sa mga parameter na yon. Kung hindi ka makakapasok, hindi ka makakakonect. Now, if provided, will specify the default MySQL database to be used when performing queries. At yung pinakahuling part ng parameter ay yung pangalan ng database. So in our case, kung di ako nagkakamali, that would be demo. Okay? Take note that the default username for MySQL database server is root. Nasabi ko na yung kanina. And no password. Hindi yung no password yung itatype nyo, empty, a blank password. However, to prevent your databases from intrusions and unauthorized access, you should set password for MySQL accounts. Ganito yan. Here's the rule of thumb. During development, okay lang kahit hindi ka mag-set ng username at password, walang problema. Pero once na, again, nasa production server na yan, kailangan, it's required na maglagay ka ng username and a very strong password para hindi siya basta-basta mapasok. Kasi kung hindi mo gagawin yun, then wala, nonsense, Pag nakapasok ang attacker sa database mo, hindi naman kasi target ng attacker yung program, Kaya siya dumadaan sa program para makarating sa database. Ang pinoprotektahan natin dito yung database, hindi yung program. Tatandaan niyo yan. Ngayon, kung ganun din pala, binigyan mo siya ng free way or free access do sa database mo, then that would be nonsense. So, ang sinisecure natin dito is actually the database. Kaya napaka-importante ng database security pagdating sa topic na to. Okay? Next is closing the MySQL database server connection. The connection to MySQL database server will be closed automatically as the execution of the script ends. Ewan ko ba, nagiging debate yung part na to. Kasi, sabi sa ibang mga forum, required daw na ilagay yung close. Pero honestly, kapag yung PHP na-reach na yung pinakahuling line ng code, automatically, si MySQL, magkuklose siya mag-isa. Okay? Pero, kasama naman ako doon sa mga part na gusto siyang i-close, However, if you want to close it earlier, you can do this by simply calling the function mysqli_close. So, madalas ako din, sinasara ko din kaagad yung mga connection ko. Ang ginagawa ko kasi bukas, kuha, sara. Parang ref, Hindi ko ugali na pag binuksan ko siya, hayaan ko siya nakatiwangwang hanggat hindi natatapos yung execution. Hindi ganun yung style ng coding ko. Madalas, kung kailangan ko ng access o sa tuwing kailangan ko lang ng access, doon ko siya bubuksan, open, kukunin ko yung gusto ko, gagawin ko yung gusto ko doon sa database. Pag natapos ako, automatically right after, sinasara ko yan. Yun yung kailangan natin ngayon. Kasi pag iniwan mo nakabukas yan, again, it will be vulnerable for attacks. Okay? So, without further ado, let us now demonstrate how to open and close a connection to MySQL database. Don't worry, it's not very complicated, First things first, para hindi magaluhalo yung mga ginagawa natin, explore natin yung directory na test, which is ito yung ating working directory. Gagawa ko ng bagong folder, papangalanan ko itong MySQL_demo. Sige. At dito tayo mag-create ng ating mga files. So, buksan natin yung Sublime. And then, I'm going to save this as connection.php and then save. And then after that, kahit hindi na ako maglagay dito ng HTML delimiters, hindi siya required, Kailangan ko lang makapag-perform ng connection. So, in Laragon, we will going to browse. Saan ka?
yung ating MySQL demo under the connection.php. So, ngayon, ano ang gagawin natin? Gusto ko na yung PHP natin magko-connect dun sa database na demo. Yun ang goal natin. Okay? Now, how do we do it? Diba, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo kanina, yung syntax ng MySQLi connect, napakadali lang. Kailangan lang natin mag-declare ng isang variable na papangalanan kong con. Hindi ko galing gumamit ng link na con ang gamit ko. And then, equal siya kay MySQLi underscore connect. And then, that's it. Ngayon, specify lang natin yung 4 na parameter. Una, kailangan lang nating ilagay yung localhost. Bakit localhost? Sabi ko nga sa inyo kanina, dahil yung ating PHP, okay, ito si Apache at ang ating MySQL ay nasa isang server or location. Kung hindi, kung magkahiwalay yan, then definitely yung IP address ng MySQL server yung kailangan nating i-type dito. Pero again, in our case, that is just localhost. Next, followed by the username, and definitely the username, the default na gagamitin natin will be yung tinatawag nating root. Okay? Pero kapag ka nagbago na yan, no, you just have to specify yung sarili mong username dito. And then password is empty, so iiwanan lang nating walang laman yan o double quote. And lastly, yung pangalan ng ating database. At ang pangalan ng database natin ay, nasan ka ba? Demo. So, hindi ko na lang tinype, no? Napahirapan ko sarili ko, ewan kung bakit. So, demo. So, save. And then actually, okay na to, no? Tapos na yan. Bilang patunay, kapag ito, nirefresh ko yan at hindi siya nag-error, connected tayo. Anong ibig sabihin? Kung nag-type ako dito ng demos at sinave ko to at nirefresh ko yan, anong napansin niyo? Nagkaroon ng error. Unknown database demos, wala naman tayong database na demos. Tama. So, halimbawa, yun kasi yung sinasabi ko, nag-type ako dito ng password ng blah blah blah, kung ano man yan, nirefresh ko yan, access denied kasi wala namang user na root na may ganong password, okay? So, kung yung mali mo naman dito is yung username, kaya ng roots, wala naman tayong username na roots, and also kung localhosts may S, okay? And then, again, nirefresh mo yan, mag-error yan. Ang point ko dito, no, kapag hindi ka nakakita ng error, I mean, blank page yan, ibig sabihin, connected ka na. Ganun lang kasimple. Naalala ko tuloy, nung dinidiscuss ko yung tutorial natin sa Visual Basic, kung naalala niyo yung connection ng Visual Basic, yung connection is equals to provider is equals to Microsoft.jet.oledb 4.0 semicolon data source is equals to and so on and so forth. So, ang haba. Okay? Pero in MySQL, PHP MySQL, ito na yung gagamitin natin. This line connects us, kinoconnect na natin yung PHP o yung file na to papunta dun sa specific database na yan. Connected na yung dalawang yan. Ganun lang kasimple. Okay? Ngayon, meron silang ginagawang mechanism, no? Other programmer tends to do this. Kapag nag-fail yung connection, anong gusto nilang gawin? Madalas, ang ginagawa nila, naglalagay sila ng if con is equal strict implementation, okay? Or strict comparison, false, then gagamitin nila yung command na die. Ang die, no, automatically, pag sinabi mong die, after niya ma-print to, it stop execution. Hindi na siya tutuloy. So, nilalagyan nila ito ng ganito, error, could not connect, and then, nag-a-append lang sila ng MySQLi underscore connect underscore error. Meron ganitong function. Okay? Pero ako, typically, hindi ko to ginagawa. Parang ganito, refresh. Okay, so, wala nangyari, sir. Yes, syempre, kasi, ang nangyari dito, true naman kasi yung con. Nag-success yan. So, since nag-success siya, hindi siya papasok dito. Pero, kung nilagyan ko to ng demos, kagaya kanina, ayan siya. Could not connect to the database. Ito yung ginawa natin, no? Ngayon, an unknown database daw demos, which is, dinidisplay naman din yan. Pero, ang advantage kasi ng meron kang die, kung meron ako dito na echo, kunwari, QQ, okay, hindi na niya yan i-execute. Pero kung wala yung line na to,
Save. Refresh. Ayan siya. Tinutuloy niya. Ang problema kasi pag wala kang die, okay, kahit mag-fail yung connection mo, lahat ng lines doon sa ilalim ng code mo, gagawin pa din niya. Siyempre, isipin natin, dapat ba ganun yung maging proseso? Pag nag-fail yung connection, tutuloy ba yung program? Nasa sa inyo, no? Pero the standard practice, no, my friends, is not. Kung hindi ka nakapasok dun sa loob ng database, then wala ka ng karapatang mag-execute ng ibang mga code mo. Kasi there's something wrong. Dati ka naman nakaka-connect, tapos bigla kang hindi nakakonect, then kailangan you have to do something about that. And this is yung ginagamit nating way. Honestly, ito lang naman ang importante dyan. Kahit wala kang ilagay na error, pwede. Pero, ginagawa nila to just to specify yung basic troubleshooting. Pero again, no, kahit tanggalin ko to, makita ko sa inyo, cut, kahit die lang yan, refresh ko yan, ayan, no. Kasi magpapakita naman siya ng error doon maglalagay naman siya ng warning pero hindi na siya tutuloy doon sa printing ng o yung mga ibang code na nandun sa ilalim basta nandito yung die. Okay? So again, it will be up to you kung ilalagay ninyo yan, pero to make sure, no, I suggest yes, no. That's the suggestion. Now, how do we close the connection? Again, whenever you open, this is our open. Tandaan nyo ito yung ating open. And then this is just to validate whether, ba spelling ko ng whether? Bahala na kayo dyan. Whether the connection is successful. Successful. So, sa spelling kung mali. Okay? And then, definitely, pagkatapos nating ma-open, tulad ng sinabi ko, madalas ay isasara ko yan. So, paano naman tayo magsasara ng database connection? Very simple. We just have to type mysqli _close and then, parenthesis, sinong connection yung gusto mong isara? Yung connection mo, syempre, eto. Tandaan nyo, itong con na variable na to or object, kung object-oriented, no, represents yung actual connection. So, ito na yung connection variable mo. Kaya ito rin yung tinanong mo kung false siya at ito din yung gagamitin mo kung gusto mo na siyang isara. And that's it, no? When you did this, refresh. By the way, mali pa kasi yan. Tanggalin ko na. Refresh. Again, tulad ng sinabi ko, pag wala kayong nakita dyan, blanco yan, mag-hooray kayo, magbunyi kayo kasi ibig sabihin, tama yung ginawa ninyo. 3 line lang, or 4 technically kasama yung if, kung gusto ninyo. This is the primary code na gagamitin natin when we open and when we close the connection. But don't worry, no, in most cases, by the way, hinihiwalay ko na file yung close. Okay? You'll gonna learn why on the succeeding chapters or lessons. But for now, nasa isang file lang muna yung open, yung validation, kung na-open ba successfully, and then close. Kasi dito, wala naman point na i-close mo kung hindi siya nag-success sa open. So, just die. Okay? Just stop. That is how it works. Okay? Here's the link ng source ng ating lesson para sa araw na to. So, maraming salamat po sa aking source. And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.